So after 1 month or 2 months na halos, ito yung nakaabang na pwede kong kitain. Sa isa namang negosyo ko, meron akong 66 responses or ibig sabihin nag-avail ng product na binibenta ko online. And approximately, yung mga product ko noon naglalaro from 500 to 700 pesos. So do the math na lang. What's up mga brother? So marami nagme-message sa akin sa Facebook ko. Nakikita ko lang randomly, nag-check lang ko ng mga messages. Nagtatanong sa akin kung paano nga ba kumita aside from doing side hustle and aside doing ka rental, even meron ka pang trabaho. Kasi totoo naman, in every business, minsan merong peak season at minsan meron namang off season kagaya nung ghost month. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang ibang paraan or tips para madagdagan ang inyong kinikita by doing side hustles and other form of business. Tara. Pero bago yan, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Brother Lino, isang content creator, a book author, a public speaker, a real estate consultant, and as of right now, I'm starting my business, a car rental business. And I'm sharing my journey through my playlist, pwede niyang panoorin dito. So kung gusto mo mag-grow about negosyo, mindset, at mag-explore ng iba't ibang experiences sa buhay, make sure to subscribe to this channel at ako nang bahala sa iyo. What's up mga brother? So ngayon pag-usapan nga natin ano nga ba yung mga tips or kung paano nga ba madagdagan ang inyong earning capability kahit na meron na kayong negosyo, meron na kayong trabaho, or meron na kayong ibang side hustle. So meaning, even if may side hustle ka, kaya mo pa rin mag-create ng another side hustle. So ano nga bang tips para magawa yon? Kasi totoo naman mga brother, it's really overwhelming lalo na kung marami kang ginagawa ng role sa buhay mo. Probably you're a father or magulang ka na, naasikaso ka, marami kang bagay na inaasikaso sa bahay, tapos may negosyo ka pa, may trabaho ka pa, ang dami mong ginagawa sa work mo. Minsan na-overwhelm ka, pero it's really important to really have a certain focus wherein dapat mong malaman kung kailan mo dapat pagtutuunan ng pansin ang pag-create ng income by means of creating more source of income. Kasi totoo naman, sa panahon ngayon, napakahirap talaga ng iisa lang ang source of income natin. So number one tip for me, di ba, gaya ko right now, I have a car rental business, I have a online business, and also I'm working. Number one tip na dapat mong malaman is dapat alamin mo kung kailan ang peak season at lean season. Ibig sabihin ng lean season yung parang kung kailan mahina, yung peak season naman yung kalakasan. Just so, mahanap mo or makapag-prepare ka ng cash flow sa mga panahon na yun. Ibig sabihin, nung mga nakaraan, di ba kumikita ka, ang dami mong kinikitang pera, di ba, tumatabo ka ng pera, if ever ganun yung scenario mo, pagdating ng ghost month, kung ginastos mo lahat yun, probably mahihirapan ka mag-manage ng cash flow simply because wala kang cash flow eh. So, kumita ka ng malaki, ginastos mo lahat, so pagdating ng lean season mo, possibly nga ka. So, it's really important for you to save and maybe multiply your fruits nung mga harvest season para kapag famine season na ngayong mahina na is meron kang mamamanage mo pa yung negosyo mo. Yung longevity kasi ng pag negosyo mo is nagmamatter sa kung kailan mahina yung season or mahina yung pumapasok na pera sa iyo. So kaya it's really important to prepare or manage your cash flow during those season. Dapat alam mo kung kailan ang peak at alam mo kung kailan ang need para makapag-prepare ka. Number 2 naman is possibly pwede mong gawin is to repurpose your product or your service. So, say for example, for me, I have a car for my car rental business, and since humina nga siya ng mga panahon ng ghost month, ano nga bang pwede kong gawin para ma-maximize ko pa rin na may kinikita pa rin ako kahit nakatambay lang yung sasakyan sa bahay dahil wala nga nag-rent, diba? So, mag-iisip ka ngayon ng paraan kung paano mo pa rin mapagkakakitaan yung product or service na meron ka. So, say for example, for me, since mahina nga nung nag-try din ako maipag-tie up sa iba. Ibig sabihin, may mga nagre-refer ng sasakyan ko. Even if hindi ako yung nakabook noon, sila yung nag-book for me. Bibigyan ko lang sila ng komisyon. So therefore, kahit mahina nga, because of walang renter masyado from my end is nakakapag-serve ako ng ibang tao pa rin at kumikita pa rin by means of tying up with other partners and business partners na nagpaparental din sa ibang lugar. At pwede ko din i-offer yung sasakyan ko sa mga events gaya ng kasal or mga services na nangangailangan ng sasakyan. So sa negosyo mo, ikaw isipin mo na lang kung ano ba yung kung physical product ba yan. Umisip ka ng ibang paraan para magamit mo yan habang off-season yung cash flow sa pagnenegosyo mo. Tip number 3 is to always think of multiple income streams. So, ayun nga, di ba?
ako I'm working din as well. So isa sa mga naging inspiration ko is to never rely on just one source of income. Ano ba nga bang ginagawa ko sa buhay? Ako ay do real estates din. Dito sa area namin, nagbebenta rin ako ng mga house and lot, condo. So ginagawa ko din po yan from time to time. And number 2, I also do online business. So pakita ko yung mga clips niyan dito para makita nyo kung ano itsura niyan. Sa isa namang negosyo ko, meron akong 66 responses, or ibig sabihin nag-avail ng product na binibenta ko online. And approximately yung mga product ko noon naglalaro from 500 to 700 pesos. So do the math na lang. So ibig sabihin, if average ng product ko is 600 pesos times 66. So total of kumita na ako ng mga roughly 39,400 nang walang ginagawa, simply because it's a digital product. Number 3, I also started as well in Ascendra, wherein is a networking company by Joseph Lim. Kung anong itsura niyan, lalagay ko na lang din dito. So after 1 month or 2 months na halos, ito yung nakaabang na pwede kong kitain sa mga susunod na panahon dito sa Ascendra business ko. That's total of 29,400 pesos. Pero ang main point ko dito kasi is to always have a sense of doing things na makakapag-create ng another source of income for you. Tapos, kasi hindi dapat tayo nagre-rely talaga sa isang source of income lang. Wag lang kung may trabaho ka, wag kang umasa na may trabaho ka lang. Kung meron kang negosyo, wag kang umasa na merong negosyo ka lang. You have to think of a way wherein kikita ka pa din from time to time. Tsaka if ever, kung kaya, kung may credit cards ka, kung meron kang mga other form of investment online, mga online banking system, pwede mo rin yung magamit to earn as well. Kahit maliit lang, even online, no, gumamit ka ng mga apps na nagbibigay ng higher return of investment kahit ilang 5% per month. So gamitin mo yun para kumikita ka kung natutulog lang naman yung pera mo. And if may credit card ka, umisip ka ng mga product na pwede mong ibenta or bilhin dyan sa online and then ibenta sa mga kakilala mo. So you always have to do your research first para naman makapag-create ka ng sarili mong another source of income. So ako personally, habang meron kaming car rental business, also I'm doing online business as well, at nagtatrabaho din, naisipan ko pa rin na mag-try ng another form of business kung saan matututo ako at may makikilala ako mga mentors na magtuturo sa akin kung paano pa nga ba kumita online. Kumbaga, naghanap lang ako ng ibang way habang hindi gumagalaw masyado yung income ko sa pagnenegosyo by just doing the car rental business. Tapos nun, scroll, thinking about my passion, ano bang bagay na-enjoy kong gawin, ano ba yung bagay na masaya kong gawin. That's where I discovered Ascendra. It's a business model na pwede mong gawing online, pwede mong gawing part-time, pwede mong umpisahan kahit nasa bahay ka lang. Tapos sobrang liit lang din ng puhunan, at the same time sobrang laki ng potential for you to earn big din as well. So it depends on your effort talaga. Kaya naman mga brother, whether kung ikaw ay nasa car rental business or nasa kahit anong negosyo or trabaho, tandaan, huwag ka lang umasa sa iisang source of income. Kung gusto mo malaman kung paano ko ginagawa yung side hustle ko doing Ascendra in online business, message mo ako sa mga social media ko at i-check ko yan from time to time at pag-usapan natin kung paano kita matutulungan. So sa mga next video, pag-usapan naman natin yung mga nangyayari ngayong bare months na, no? Siyempre it's September na, nagbabago na nga ba yung takbo ng negosyo sa car rental. So susunod i-share ko yan sa inyo soon. So ayun lang mga brother, this is Brother Lino and I hope may natutunan ka sa video na to. Kung meron ka natutunan, can you please like, subscribe and share this video para naman matulungan mo ako, tulungan kita na bigyan ng mga informasyon tungkol sa pagnenegosyo. So yun lang, God bless you, sana may natutunan ka. Bye bye.